Waves are crashing, feel the breeze. Sense a glow between the trees. We're chasing dreams, no turning back. On this wild, uncharted track. Jump on board, let's ride the wave. Feel the rush, be bold, be brave. We're flying high, the sky's so clear. Nothing's stopping us from here. Hearts are racing. Hello guys, magandang umaga guys. So nandito nga pala tayo ngayon guys sa Arko ng Impanta. So umalis pala kami kanina na sa bahay, alas 4 po ng madaling araw. Umalis po kami sa Quezon City alas 4. At hindi na rin po ako nagbibideo mula Antipolo hanggang Marilaki guys, dahil masyado nang mahaba yung ating video. Sa ngayon guys, dito tayo mag-uumpisa ang video natin sa Impanta. So, oo nga pala guys, pupunta kami ngayon ng Agos River, Magsaysay. So ito guys, dahil napadaan kami dito sa arko na ito ng Impanta, hindi namin maiwasan na kumuha ng picture or video. Ang oras pala natin ngayon guys ay nasa 7:21 ng umaga. So inagahan namin umalis guys ng Maynila kasi alam namin na marami na masyado pang malayo yung biyahe namin. So pagdating namin dito sa KM90, kumuha lang kami dito ng konting larawan. At ito na nga guys, pinuntahan ko yung kasama ko at medyo nag-iisa lang siya. Balak sana namin guys umakyat kami dyan sa KM90, kaya lang masyado ng alanganin sa oras. May nakapagsabi maganda raw dyan sa taas na yan sa KM90. So sana sa pagbalik ko uli dito maakyat namin uli yan. Pero nakapokus po kami guys sa aming pupuntahan, sa aming destinasyon. Gusto talaga namin puntahan yung Agos River. So dahil maaga pa naman guys, kumuha muna ako ng video. Kaya dito na nag-umpisa yung ating video papuntang Agos River. So daming rider dito guys. Lahat ng rider dito, pag napadaan dito sa arko na ito, ay talagang hihinto-hinto sila. Dahil nga ito isa kasi ito sa dinadayo. Pag narating mo na tong arko na ito, ay nasa Impanta ka na, Real Quezon. So ito guys, umalis na kami guys at pupunta pa kami sa So sabi ng kasama ko, kuha daw muna kami dito ng video kasi mayroon po kasing pag sa dulo. Kaya yun, kumuha muna kami saglit ng picture. So ito guys, hindi na kami nagtagal, dire-diretso na rin po kami. Gusto kasi namin na masulit namin yung araw namin ngayong araw. So gustong gusto na namin makarating sa Agos River. At ito naman yun guys, ito po yung hindi ako nagkakamali guys, ito yung pangatlong tulay na pinakamahaba. Paglagpas mo po ng Kakawayan Falls, papuntang Pinlac, ito po guys ay madadaanan nyo po. At kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina guys, tulad ng arko, ay hinihintuan din ng mga rider. At ito din po yung tulay na ito, talagang humihinto rin dito yung mga rider at kumuha din mga picture kasi napakaganda kasi nito guys. Napakataas nitong tulay na ito, mayroong falls yan sa ilalim, napakataas, kaya hindi namin alam kung saan yung daan dyan. Sana guys, susunod makakabili na ako ng drone. Maganda dito magpapalipad ng drone guys. Dahil sa ngayon wala pa naman tayong ganyang drone, kaya tiis-tiis lang muna tayo dito sa video na ito.
So napakagandang panahon dito guys, kahit na mainit yung panahon guys, pero napakalamig pa rin dito. Ang lamig talaga guys. Bawat punta dito talaga guys, nakadalawang balik na ako dito. Bawat punta ko dito ay umuulan talaga. Kaya pasalamat ako ngayon guys dahil sa pangalawang pagkakataon sa pagpunta ko ngayon dito ay hindi po siya maulan. Tuyo po yung ano natin, yung dadaanan natin. So ito guys, nakita nyo naman wala ganong dumadaan. Wala rin ganong motor kasi masyado pa kasing maaga. So halos solo lang namin yung kalsada. At ayun nga guys, may dumating na dalawang rider at kumuha rin ng picture. At ito na nga guys, dumating na po tayo sa ating pupuntahan. Nandito na po kami ngayon sa Agos River. So ito guys, pagdating namin dito ng Agos River guys, ang oras nga pala ngayon guys ay nasa mga 8:21. So medyo malayo, medyo nakaramdam na rin kami ng pagod. Dahil alas 4 pa kami umalis ng Maynila. Tapos anong oras na kami dumating dito? Mag 8:30 na ng umaga. So nga pala guys, sa mga hindi pa po alam, pag pumunta po kayo dito guys ay wala po tayong babayaran dito. Pre-entrance po dito guys, pre-entrance. Sa pagpasok mo pa lang guys, mayroon na agad sa salubong sa'yo. Nangihingi sila ng 10 piso. Nasa iyo naman yun guys kung magbigay ka ba o hindi. Sa halagang 10 piso guys, hindi na siguro yun mabigat sa bulsa. At ito na nga guys, dahil gusto namin guys na mag-cottage. So masyado kasing malayo sa tubig yung cottage namin. Kaya nag-request ako, tinanong ko yung may-ari kung pwede yung cottage namin, pwede ba namin ilapit sa tubig. Ang sabi naman po ng may-ari ay pwede naman daw. Kasi guys, sa totoo lang guys, mabato dito guys, mabato. Kaya ito guys, kinausap ko yung may-ari ng cottage na baka pwede yung cottage namin ilapit dito sa may malapit sa tubig. At ayun na nga guys, naghanap sila ngayon ng magbubuhat ng cottage. Kasi medyo mabigat po kasi yung cottage na yon. So habang naghahanap pa sila ni ate na magbubuhat ng cottage, ay dito muna po tayo, dumiretso muna tayo dito. At kumuha muna tayo ng video. So talagang solid dito guys. Grabe, ang ganda ng tubig dito. Kita mo naman yung tubig guys, green na green, sobrang linaw. Oo nga pala guys, bago ko makalimutan, yung babayaran nyo pala dito guys ay cottage lang. Pero pag entrance ang pag-uusapan guys, wala po kayong babayaran dito. Ang tanging babayaran nyo lang po dito guys ay yung cottage lang. So nakikita nyo ba to guys, yung cottage na yan, yung nasa tubig na yan. Yan po yung tinatawag nilang kayak. Iba naman po yung presyo niyan guys. Ang presyo po niyan guys ay 1.5. Yung kayak na yan na nakalutang kayo sa tubig. Pero hindi naman kami tatagal dito guys, uuwi rin naman kami. Mas pinili namin na mag-cottage na lang. So ang bayad pala ng cottage dito guys ay 500 pesos lang. So sulit naman guys, malaki naman ang cottage na binigay sa amin. So ito guys, sabi ko kung pwede dito na lang banda ang cottage ilagay. Para pag gusto naming maligo ay nasa tubig na kami kaagad. So ito guys, nag-ikot-ikot muna tayo dito sa bandang gilid. Pupuntahan natin mamaya guys yung pinakadulo na yun. So salaga guys, napakalamig talaga ang tubig dito. Solid guys, running water talaga. Napakalinis ng tubig.
So ito guys, hindi po ako magsasawa dito sa kakakuha ng video. Dahil first time ko makarating dito sa lugar na ito, kaya sinulit na natin yung pagkuha natin ng video. Ayan guys, oh, tignan mo sa kalikuran ko. Ang ganda. Green na green ang tubig. Sobrang linaw talaga guys. Kahit ako sa sarili ko, namangha ako. Dahil talagang napakaganda talaga dito. Bagay na bagay to dito guys. Overnight. So, ito lang masasuggest ko sa inyo guys. Pag once na pumunta kayo dito, mag-overnight na lang sana kayo. Wag po kayong pumunta rito na uwian agad. Talagang ramdam mo talaga ang pagod. So maganda pumunta dito overnight. Bukas na kayo umuwi para mayroon kayong pahinga. Kasi kami guys, dahil first time nang naman namin pumunta rito, talagang pag uwi ko sa bahay, bagsak talaga ako. So ito guys, tumakbo ako guys, tumulong ako sa ng cottage. Ayun guys, so kita nyo yan guys. Buhat na nila yung cottage. So ang pagkakaalam ko guys, yan na yung cottage na ibibigay sa amin. Nagkamali pala kami, hindi pala yan ang cottage na ibibigay sa amin. So mali kami guys. Pero yan pa rin yung may-ari ng cottage na nirerentahan namin. Ang sabi naman ni ate, hindi po yan ang cottage ninyo. Ang ibibigay namin cottage sa inyo ay mas malaki pa dyan. Ay sabi ko, ay wow, swerte naman. So nga pala guys, ito na yung cottage namin. Sobrang laki niyan guys. Kahit 5 katao kayo guys, pwede kayo dyan matulog. Ayan guys, so tumulong na rin ako sa pagbuhat. Dahil ang sabi ko ay gusto ko mas malapit kami sa tubig. Kaya yun guys, buhat nila yung cottage namin. Ayun guys, kita nyo naman ako. Marami kaming nagbuhat guys. Dahil malaki po yung cottage na binigay sa amin. Ang sabi ko, doon pa sa unahan. Kaya lang, sabi nila pagod na raw sila. At saka guys, masakit sa paa yung yung bato. So ito na nga guys, yung cottage namin guys. Binigay sa amin. Tama ang sinabi ni ate na mas malaki ang cottage binigay sa amin. So ito guys, nakapagpahinga na rin sa wakas. Ayan. Ang ganda talaga dito guys. Maganda talaga dito guys pag nag-overnight ka. Hindi ka naghahabol ng oras. So ito nga guys, yung sapatos ko medyo bumigay dahil sa bato. So sabi ng kasama ko, sulit daw dito, sulit. So yun nga guys, hindi kami makapaniwala na talagang yung Agus River ay napakaganda talaga. Sayang nga lang guys dahil hindi kami nakapag-prepare. Ang tanging baon lang namin dito ay kanin lang. Kanin lang ang baon namin, hindi kami nakapagluto. Kasi ang balak talaga namin dito sa kasama ko, doon pa lang kami sa baba ay bibili na kami ng isda. Pero ang sabi ko, wag na, doon na lang tayo bibili. Marami naman sigurong isda doon. Kaya pagdating namin dito, wala kaming nagkikitang nagtitinda ng isda. Pero nagtanong-tanong kami sa may-ari, mamaya-maya daw, mga alas 9, ay mayroon daw pupunta dito na maglalako na isda. Kaya yun, inaantay namin yung sinasabi ni ate na mayroong isda dito maglalako mamaya. So habang nag-aantay kami, siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Ligo ako kaagad. Dahil excited ako guys, dahil first time, sabik ako maligo. So nakita niyo yung bato na yan guys, ang lalaki. Sakit sa paa guys. Kaya pag pumunta kayo dito, siguraduhin nyo na ready kayo.
unang-una, mayroon dapat kayong tsinelas. Kasi sakit talaga sa bato. Maliban na lang siguro kung makapal yung kalyo ng paa mo. Kahit di mo na kailangan na mag-tsinelas. Pero ako guys, talagang hangap di ng paa ko. Dahil yung bato nga masakit. Pero pagdating naman sa tubig guys, grabe sulit. Wala akong masabi. Napakaganda, napakalinaw. Kaya yung pagpunta namin dito medyo may kalayuan. Pero pag dumating kayo dito, solid naman. Wala po akong masabi. So, ayun nga guys, habang nagbibideo ako, ramdam ko na agad yung lamig sa paa ko. Parang ayaw ko nang maligo. Kaya natatawa na lang ako sa sarili ko. Kaya bahala na. Maligo na ako dahil yun naman talaga yung pinunta ko dito eh. Gusto ko makita yung Agus River at gusto ko rin makaligo. So, ito nga, napakaganda nga at hindi ka ako pinahiya. Ang dami guys, talagang konti pala yung tao ngayon guys dahil maaga pa kasi masyado. Pero nasabi naman ni ate, yung may-ari ng cottage, maya-maya daw konti ay punuan na yan. Kaya swerte daw namin dahil medyo napaaga kami ang punta dito. So ito na nga guys, naglublob ako ng tubig guys agad. Grabe. Lamig na lamig talaga. Hindi ko kayang pumunta sa dulo guys dahil hindi ko kaya anuhin yung sarili ko. Baka mamaya tangayin ako doon sa baba. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Kaya dito lang ako sa gilid. Pero sinabi naman kay ate sa amin pagpasok pa lang na pag naligo daw kami, wag daw po kami pupunta doon sa dulo kasi napakalakas daw ng agos ng tubig. Kaya kanyang tangayin. Kaya siyempre dahil sinabi naman nila na ganun, sumunod na rin kami. At isa pa guys, ligtas naman dito pag pumunta ka kahit hindi ka marunong lumangoy. Marami naman sasagip sa'yo. Halos karamihan dyan guys, mga banta yung gilid dyan. Yung mga sa gilid dyan, yan po yung mga rescuer. So ito nga, sa mga magbabarkada, pwede kayo dito sa kayak na yan guys. So, yung sinasabi ko kayo ng 1.5 yan ang bayad pag dyan kayo. Dyan nakikakain, dyan na rin kayo mag-inuman. Talagang nababad kayo sa tubig yung katawan ninyo. Sobrang relax talaga dito guys, so napaka-relax. So hindi ko pwedeng i-ano sarili ko guys dahil tingnan mo naman ako, nanginginig na ako dyan habang kumukuha ko ng video. At ayun na nga guys, hindi ko na nabidyohan kanina yung isda na nabili namin. Nakabili pala kami ng isda, malaking isda ang nabili namin. 2 piraso, 450, sariwang sariwa. So ito guys, bumili na kami at kumain na rin kami, kaya naisipan ko pupunta ako doon sa dulo. Gusto ko makita guys yung pinakabuong ano niya. Kaya gusto kong pumunta sa dulong-dulo kung hanggang saan yung hangganan niya. Pero hindi ko na pinuntahan guys, napakalayo masyado. So ito nga pala yung dulo guys. So hindi na ako tumuloy dun sa dulong-dulo kasi masyado nang mahaba. At saka hindi mo na kayang lang lakarin. Kaya ito hindi na ako tumpik-tumpik guys. Sobrang linaw guys yung tubig Grabe, wala kang makikitang basura guys. Yung pakalat-kalat ng basura wala kayong makikita dahil mayroong nagbabantay. Sisitahin ka nila dito guys kapag once na magtapong ka dito ng kalat. Sisitahin ka nila. Kaya tama din naman sila. Gusto nilang magiging malinis yung nila, yung lugar. So hindi bawal nga pala dyan guys maghugas ng isda. 'Di ba, bibili ka ng isda at diyan ka maghugas,
tatanggalan mo ng hasang yung gusto mong isda, hindi ho pwede, bawal po dyan. Kaya mayroon silang, kung maglilinis ka ng isda po, nandun sa mayroon silang sariling gripo doon sa malapit sa kalsada. Doon po kayo pwede maghugas. So ito na nga guys, nagustuhan ko yung tubig kaya naglublob ako uli. Grabe, sobrang linaw talaga guys. Oo. Kaya sa mga nais pumunta dito, ako na mismo nagsasabi sa inyo, sobrang ganda dito. Sulit. Talagang mamamangha ka sa ganda. Lalo na siguro pag summer, punong-puno to dito guys. Ang sabi sa amin ng may-ari ng cottage, pag ganitong buwan daw ay hindi daw ganong dinadayong lugar. Lunes hanggang Biyernes wala. Marami lang daw tao dito kapag weekend. Ngayon ng Sabado, Linggo. Kagaya ngayon, Linggo ngayon guys. Kaya marami tayo nakikita mga tao. Bugno kayo no? Pero maya-maya konti guys, marami na ring pupunta dyan mga rider. Magsisipag datingan na rin yung mga rider dyan. Kaya sa ngayon, na dahil umaaga pa naman, lubos-lubosan natin yung pagkuha ng mga picture, video. Talagang pang Instagram talaga yung lugar na ito. Perfect na perfect sa mag-jowa. Yung pamilya mo, kasama mo. Pero ang pinaka-the best talaga, mayroon kang sariling sasakyan. Walang bawal dito guys. Pwede mong dalhin dito kung may aso ka, may alaga ka, pwede dito guys. Hindi po dito masilan. So, ang overnight pala dito guys, ay SIM lang daw ang bayad sa umaga at saka sa gabi. Pag nag-overnight ka. Mayroon sila ditong videoke. Meron sila ditong kompleto din dito guys. Marami rin silang pagkain dito. Marami din silang tindahan. Pero kung may budget naman kayo, dito na lang kayo bumili kaysa magdadala pa kayo dito. Pero kung sa mga budget meal lang, mas mainam pa rin guys na talagang magbaon na lang talaga. Kahit pa paano nakakatipid. Pero konti lang naman yung diferensya. Pwede ka rin dito magpaluto. Basta kung saan ka ng cottage guys, doon ka pumunta sa kanila. Dahil handa naman silang magluto. Kung ano yung gusto mong order, handa naman nilang lulutuin. So, yun guys, medyo kailangan talaga dito guys, magdala po kayo ng tsinilas. Dahil ako guys, nangihiram na lang ako ng tsinilas guys. Nangihiram ako ng tsinilas dahil hindi ko kinaya, ang sakit. Manipis na kasi yung balat ng paa ko. So, ito guys, maya-maya ligo na naman tayo uli at bumili na rin kami ng dito. So, sana guys, nakapanood nito, sana magustuhan ninyo yung aking vlog ngayong araw. So, masyadong mahaba na yung ating video, pero ituloy lang din natin. Itutuloy natin yung ating video dahil gusto ko yung nakikita ko, gusto ko parang nakikita nyo na din. So ito guys, yung mga rider na yan guys, kanina wala pa yan. So ngayon dandahan na silang dumami. Doon sila pumuisto sa dulo. Dito guys, maganda sana dito pumuisto. Kaya lang malayo na masyado. Malayo din yung bubuhati ng cottage. Pero sulit talaga guys, grabe. Kung tubig lang ang pag-uusapan guys, talagang panalo talaga dito. Kaya lang, huwag ka lang pumunta doon sa dulo na yon, doon sa tawid banda.
Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Hindi baka mamaya baka hindi mo kayanan. Hindi mo kayang labanan yung agos dahil tuloy maano nga yung tubig malakas. Ayun guys, so ang ganda. Mas maganda dito pumesto kaysa doon. Pero okay na rin sa pwesto namin. Maganda rin naman yung pwesto namin doon. So may mga sasakyan guys, wala kayong problema dito, wala rin bayad dito ang parking. Basta ang pinakababayaran mo lang dito guys ay cottage lang. Yun lang yung pinaka ano nyo. Kung mayroon kayong tent, mas maganda. Pero obligado pa rin kayo mag cottage. Dahil saan ka dyan magtitinto, puro bato. Di ba? Pero okay pa rin, maganda pa rin naman. Tapos dyan kayo overnight. Alagang at saka guys, ligtas dito dahil marami naman ditong tao. Marami namang tanod. Maraming mga barangay nagbabantay sa inyo. Kaya kung mayroon kayong mga mahalagang gamit, edi siyempre i-save nyo na rin para maganda yung walang kung hanggat maaari ipadlock nyo. So ito yung pinaka beauty nila dito guys. Agos, bali yung Agos daw. Hindi ko na ganong nabasa. So parami yung mga rider guys. Ito kanina pagdating namin dito kanina, wala pa tong mga to. Yung mga nakakotse na yun, wala pa yan. Bagong dating lang mga yan. So guys, ang ganda talaga ng tubig. Green na green talaga. Itong guys, yung nakikita nyo yung low bed, yan po yung kinakapitan ng kayak. Para hindi siya mapunta sa baba. Naka-steady lang siya. Ayan guys, yan. At pag naligo kayo, pwede mo rin naman siyang hawakan. Para doon ka na lang, habang naliligo ka, hawak-hawak mo pa rin yung lubid. So ito guys, ayan itong mga to guys, wala pa yan kanina. Dami mga kotse, wala pa yan. Ang oras nga pa pala ngayon guys ay 11:20 na. Kaya dumating tayo dito kanina 7:45 na, kaya nakalipas yung 2 oras. Ito na nga, parami na yung mga tao. Parami na yung pararating. So sabi naman ni ate, lalo ng mamaya, marami pang daw dadating. So sana guys ay magustuhan nyo yung aking vlog. Nagpapasalamat po ako sa mga nakapanood nito. Sana suportahan nyo ang aking vlog. So dito na lang ako guys, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat nga pala. God bless po. Agos River, Impanta, Magsaysay. So salamat po guys sa panonood nyo. God bless po.